Hello guys, magandang araw sa inyo. So for today's video, share ko sa inyo kung ano yung mga puno sa aking garden na pwede natin pagpunan ng bonsai material. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, kung napadaan kayo, sana po ay mag-subscribe kayo for more videos. So guys, tara na, umpisa na natin. So guys, ito yung newest addition sa ating garden. So, ito ay isang Indian cherry. So guys, napadaan ako sa isang sikat na sa atin mall dito sa Pilipinas. Alam niyo na kung ano yon, kung saan yon, yung pinakamalaking mall sa ating bansa. So napadaan ako sa supermarket at may tinda silang mga halaman. So nagkaroon ako ng idea na pwede itong gamitin bilang isang bonsai material. So bakit? Kasi ito ay isang Indian cherry. So namumunga to guys. Ano, para siyang Barbados. Pero yung kagandahan ng bunga nito parang maliit na mansanas. Ayan ang itsura. Ay lapit natin. So ayan guys. Yan. Ang hugis ng kanyang cherry ay parang mansanas na maliit. So para siyang Barbados, pero ang nakalagay sa label ay isang Indian cherry. So yung lasa nito para siyang masim-masim na manamis-namis. Para siyang kamatis na cherry guys, na may konting tamis at saka may konting asim. So imagine mo kung magkakaroon to ng gagamitin natin siya na bonsai material at mamumunga ng mga ganito guys. Ang gandang tignan. So sa mga hindi pa nakapanood sa akin, mahilig ako sa mga fruiting na material. So nakaka-amaze kasi kung meron tayong bonsai tapos maliit lang siya, namumunga pa. Ayan, magandang source ng vitamin C guys, diba? Para siyang mansanas. So pangalawa sa ating listahan ay itong Argao Taiwan. So guys, hindi pa nakakaalam sa inyo, malimit na gamitin ito bilang bonsai material. So binili ko to noon sa Shopee. Ganito lang kalait yung kanyang sanga. So ngayon, kita nyo guys, ang laki na. So ito pinagkukunan ko ng mga cuttings para itanim. So nabubuhay kasi ito ng cuttings lang itinatanim. So magandang addition guys, kasi itong dahon niya nagma-micro. Kita ko sa inyo. Yan guys. Ito yung dahon niya. Pag pina-wild mo, tapos pag gagawin na itong bonsai material, pwede siyang lumiit ng mas maliit pa dito. Kita nyo guys, oh. Ayan. So maganda itong addition sa inyong garden bilang mother plant na pinagkukunan nyo ng bonsai material. Okay, so lipat naman tayo sa kabila. So pangatlo sa ating listahan guys, ito ay isang Australian hybrid na mulberry. So sa mga nakapanood nito, meron na itong video sa ating channel. So ngayon pinapa-wild pa natin to kasi maliliit pa yung sanga. Medyo mabagal na siyang lumaki guys. Yung mga sanga niya, gusto ko kasi pag nag-cut pack ako, talagang makikita mo na yung intense yung pagkaka-wild natin ng mga sanga niya pag nagputol tayo. So guys, ito ay yung dahon nito lumiliit din to guys, pero hindi masyadong maliit. Pero compared dun sa Illinois, pag ginawa mo itong bonsai material, lumiliit din yung dahon nito.
So maganda itong addition sa inyong garden. Magandang source ng vitamin C yung mga bunga nito guys. At saka yung bunga nito medyo aromatic. Hindi katulad ng Illinois na matamis yung bunga. Ito matamis din kaso may aroma yung lasa ng kanyang bunga. Tsaka malalaki din guys. So pangatlo sa ating listahan ay Australian hybrid na mulberry. Yan, napakita ko sa inyo. Yun na siya ngayon guys. Napa-wild pa. Ang tagal na. So pag iayusin natin ulit yung mga sanga nito, i-video natin to guys. So lipat naman tayo sa ibang halaman natin. So guys, yan. Pangapat sa ating listahan, ito ay isang pig. Ito ay isang brown turkey pig. So maraming beses ko na itong na-vlog sa ating channel. So guys, ito ay pwede rin gamiting bonsai material. So maraming bansang gumagamit nito bilang bonsai material, kaya sa Europe, sa Asia. So ito pwede rin gamitin na bonsai material. Ito nga pala guys ay grafted sa isang is-is. Yan, ito yung original niyang dahon, yung native na is-is. Tapos nakita ko sa inyo yung graft. Ito, laki. Hindi naman siya nagre-reject, so nagkaroon lang siya ng malaking bump dito. Pero kagandahan kasi nito guys, yung kasing ugat ng is-is endemic dito sa ating lugar. So kaya matibay siya sa tubig. Ito kasing brown turkey pig, pag nababad sa tubig nabubulok. So, pero meron din ako nakatanim sa lupa na direct siya. Buhay pa rin naman hanggang ngayon. So pangapat sa ating listahan, brown turkey pig o kahit anong klaseng pig pwedeng gamitin natin sa pagbubonsai. Yan. Palipat naman tayo sa isang mother tree ko. Pakita ko sa inyo. So guys, next sa ating listahan itong bayabas. So guys, kalimitan ginagamit sa bonsai yung bayabas, pero dito sa Pilipinas yung ginagamit nila ay yung native, kasi mas maliliit yung dahon nito. Ngayon, para maiba lang, so tinry ko itong guapol. Ito isang guapol guys. May ilang beses ko na itong na-vlog sa ating channel. So malaki itong bunga ng guapol. So pwede rin ito na gamitin material sa pagbubonsai. So bayabas, maraming bansa din na gumagamit dito sa Asia nito na materyales bilang bonsai. So lipat naman tayo sa kabila guys. So guys, next ating listahan itong Illinois mulberry. So maraming beses ko na itong i-vlog din sa ating channel. So malalaki yung bunga nito guys kaysa sa native na mulberry. So dito natin kinukuha yung mga materials natin sa pagbubonsai. So pwede rin ito guys na gamitin bilang bonsai material. So yan na guys. So, kita ko sa inyo yung eto, matanda na itong mulberry. So ito yung isa sa mga mother plants ko na kinukunan ko ng materials pag magagawa ko ng bonsai material. Cuttings lang guys tinatanim dito. So mataas yung survival rate niya sa pagtatanim ng cuttings. Basta wag nyo lang ibibilad yung bagong tanim na cuttings nito. Partially shaded area, loam soil, siguradong tutubo ito guys. Yan, kita nyo yung katawan yan. So matagal na rin ito, naripat ko ito sa last year yata, dito sa malaking pot na to. Ayan. So mulberry guys, Illinois, pwedeng gamitin sa bonsai material. Ayan guys, itong naman to, isang local variety din ng fig, isang klase ng fig na native.
ito ay isang Ficus septica. So nakakain din yung bunga nito guys. Nakita nyo yung trunk nito, pinapalaki ko, medyo malaki na rin. Yan, pinapa-weld natin guys. So nakita nyo yung may linya niya siya. Yan, may first branch na siya. So ginagawa natin pinapalaki pa natin siya. So guys, kung saan lang tumutubo din, kalimitan to makikita sa tabi ng ilog, sa mga estero, kanal, ganyan. Yan, ang bunga nito ganito guys. Ayan, po tayong isa. Ito yung bunga nito. Pagka to ay hinog, napakatamis nito guys. May sabaw-sabaw pa na lumalabas pagka hinog na to. Pag hinog na to, malambot na to. Ngayon bubot pa to guys, matigas. Yan ang itsura ng bunga ng Ficus septica. Yan, pwede rin itong gamitin, itong punong ito na bilang bonsai material. So, lipat naman tayo guys. Okay, next sa ating listahan ay itong, alam nyo siguro guys kung ano to. Ito ay isang bougainvillea. So guys, tapos lang ito ng full bloom niya. So nilinis na natin siya. Isa ito sa pinakauna sa ating video. So ito guys, propagation nito by cuttings din. So mapakadali din itong i-propagate. So karamitang ginagamit na material yung 21 jewels. So wala tayo nun. So ito yung mga nung nabili natin na maliliit na cuttings lang, tapos pinalaki natin. So sa future siguro bibili tayo ng 21 jewels para meron din tayo sa collection natin na pagkukunan ng bonsai material. So cuttings to guys. Ayan, ito yung isa. Ayan, ito ay trim na lang ako dito guys. So isang araw lilinisin natin to. Ayan, may bulaklak pa siya pero natapos na yung full bloom niya. Nakalipas na video, ito yun guys. Malaki na rin tong ugat niya sa ilalim. So yan, bougainvillea bilang bonsai material. So guys, eto susunod natin ang malatinta. Yan, ang kinoconsider ito na parang damo lang guys, pero ito ay isang medicinal na laman din, na sinasabing lunas sa diarrhea, yan, sakit sa tiyan, yan, ganyan. Pero ito ay mainam din gamitin na bonsai material. Napakataas ng survival rate nito guys, kahit cuttings to guys mabubuhay. So para siyang Argao Taiwan na yung cuttings madaling mabuhay. Yan, tsaka yung kalusing niya maganda rin guys. Yan, ito yung malatinta. So kung sa mga madalas ito makikita sa kung saan lang. Ang kasing prutas nito ay kinakalat ng mga ibon, kinakain. So violet yung kulay ng bunga nito. Ayan, berries, mga berries. So sinasabi din na pwedeng kainin yung bunga nito, pero ako hindi pa na-try. Baka mamaya pag kinain natin to kung saan tayo mapunta. Pero sa kadalasan ito nakikita ko sa ibang vlogs ng mga kadalasan gumagamit ito guys sa Indonesia, Thailand, yan. Ang tawag nila dito ay iling-iling. Pero sa atin malatinta ang tawag dito. Phyllanthus reticulatus guys. Yan. Okay. So lipat naman tayo sa iba guys. Siyempre guys, hindi mawawala sa bonsai material ang ficus. Kung tawagin dito ay banyan. Yan. So ito guys, napakataas ng survival rate ito sa cuttings. So kung gusto nyo mag-propagate ito, putulin lang dito, tanggalan ng konting dahon. Ako hindi ko na tinatanggal lahat.
tapos tanim lang sa medium, lagay sa malilim na lugar, mataas yung survival rate nito guys. And kaya lagay natin sa addition natin sa ating munting garden. Yan, ficus guys, banyan. Yan. So next sa ating listahan, ito ang starfruit. Yan guys. So nalablog na natin ito sa nakaraan. So sabi nung iba, maselan nito kasi mahirap daw i-markot. Pero sa tingin ko naman, kung alam mo yung ginagawa mo sa pagmamarkot, kasi ako pag nagmamarkot ako, dinidiligan ko to ng ng rooting hormone guys. Pwede yung anaa or yung mga titinda sa Shopee na mapas rooting hormone, yun, para mas mabilis siyang magugat. So nakapag na tayo dito guys, nakapag air layer na tayo dito, mataas din survival rate nito. Basta yung gagamitin na medium, maganda yung aeration at saka yung draining ng soil na gagamitin ninyo. So ito, 5 years na to from seed guys, namumunga na rin to. Ayan, napakalaki na nung trunk nya. Imagine lumaki lang to sa pot, tapos linilipat-lipat lang natin, konting prune ng mga ugat, tapos ilipat sa malaking pot para ma-develop pa yung trunk nito. So style nito parang literati style. Yan. Yan. Yan guys. Starfruit. Ito yung isang patunay na may marketing video tayo nito. Ito, galing dun sa mother plant. Yan na siya guys. Yan, lipat natin. Yan. Ito na yung minarkot natin doon guys. Mag-iisang taon na rin to sa pagkakamarkot niya. Yan. So nakita nyo, buhay na buhay. Niripat ko na rin ito. Ayan. River sand lang guys. So yan, starfruit. Magandang pagkunan ng bonsai material. So kalimitan gumagamit ng mga starfruit sa Thailand, Indonesia rin, Vietnam. Yan, ginagamit bilang bonsai material tong starfruit. Okay, so lipat ulit tayo. Siyempre guys, sa Pilipinas hindi rin mawawala yung etong material na to. Yan, ayusin lang natin. Yan. Uy. Yan. Ay hirap pag video pag ikaw lang mag-isa. Yan. So yan guys, siguro alam niyo na to kung ano to. Ito ay isang sampalok o Tamarindus indica. Yan ang scientific name nito guys. So ito ay seed grown from seed siya. So ito guys, hindi natin to winawire kasi siyempre titignan natin kung makakabuo ba tayo ng bonsai na sabihin natin na hindi pang show o pang hobby lang, pero mukha siyang puno. So tatingin nyo na guys, mukha naman siyang puno, di ba? Yan. So matagal-tagal na rin to, magpa 5 years na rin to guys. Yan, naka markot na rin ako dito. Yan, pero ito yung mother plant. Laki na nung trunk niya guys. Sa air pruning bucket nakalagay ito. Yan, daming butas sa gilid. So hindi pa to nariripat kahit kailan kasi nga nasa pagre-research ko, pagka naka air pruning bucket, yung mga butas na yan, pag lumusot dyan yung ugat, so mamamatay yung ugat, tendency niya magpo-produce na naman ng bagong ugat guys. So hindi ko na riniripat ito, ganyan lang. So okay naman siya, kikita nyo naman ang itsura niya. Ayan.
Ang maintenance ko dito ay pinuprune ko lang to guys. Binabawasan ng ano para magkaroon siya ng tapering sa mga sanga. Ayan, directional pruning. Yun. So guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating channel. So guys, ito yung before nga pala na ano, ito i-add ko na rin guys bago tayo magtapos. So i-add ko na rin, ito ay pinatubo ko sa seed. Yan. So ito ay isang honey orange o pongkan. Kilala to sa pangalan na pongkan. Yan. So maganda yung ano niya, pag pinrun mo guys, maganda yung reaction niya. Mabilis din siyang magkalos. So ang problema lang dito is malalaki yung kanya tinik. Pero may technique diyan, kung bago natin i-wire, pwede natin putulin yung mga tinik na yan. So nagtanim ako sa lupa nito, so bilang pagkukunan ng material balang araw. So malaki na rin siya guys. Ito medyo may kabagalan sa paglaki, pero ang pongkan lumalaki talaga sa Asia. Si citrus to. Yan. Honey orange. Bilang bonsai material. Ayun, so guys, natapos na naman ang isang video. So sana nagustuhan niyo itong video ito, na nakakuha tayo ng idea kung ano yung mga materials na pwede natin gamitin, na pwedeng itanim sa ating backyard o front yard, na mapagkukunan ng bonsai material. So para hindi na tayo bili ng bili at hunt ng hunt. Wala tayong hindi tayo against sa mga nag-hunt guys. So yung mga nag-hunt na yan, yung ano rin yan, nakakatulong din yan sa mga professional na mga bonsai masters na gusto ng malalaking mga materyales. So basta wag lang kukunin yung mga bawal guys, kasi may mga endangered species na puno na kukuha sa wild, kagaya ng bantigi. Bawal yun guys. So pwede yun kung cuttings propagation o air layer. So wag na natin kukunin sa wild para hindi paano yung ating mother nature. So yung mga bawal, wag na natin pilitin guys, kakaproblema lang tayo dyan. So yun yung mga kalimitan na makikita natin na pwedeng itanim dito sa ating garden. So sa dami nun guys, sa tingin ko naman mag-i-enjoy na kayo sa bonsai making natin. So yung mga ideas na yon na pwedeng gamitin sa bilang bonsai material. Ayan. So guys, thank you sa panonood. So tapos na yung another video na naman. So sana mag-subscribe kayo sa aking channel for more videos. Thank you for watching The Yard Grower.